And let's talk about the year and party ng Citizens for Good Government. Or Good Governance, sorry. This is Pinoy Extreme. So, disclaimer lang, no? Lasing ako nun. So, maybe yung naaalala ko iba doon sa totoong nangyari. But, I will divulge as far as I can and, give our own point of view doon sa nangyaring party. Disclaimer yan, ha? Yun! Lusot sa live bell! Unahin muna natin nung hindi pa ako lasing. Literal, nakararating ko lang nung lugar. Ang unang nakausap ko ng matagal is si No Nonsense. I think, if my memory serves it right, siya yung Indiano na toka sa food. So yun authentic mga authentic Indian food. Hindi ko sure kung Indian or basta mga Middle Eastern. Yun na lang, para safe, di ba? So, ang sarap ng pag-uusap namin tungkol doon sa lessons and takes that I could learn from my debate with Gabe. I learned a lot from them. Yung mga takes nila on what I could have done better. Yeah, I remember that. Ang sarap dun chicken nila. Yung parang, again, forgive me if that's not the right name, biryani. Sarap, tamang anghang. Alam mo yung borderline ng ano. Kasi alam niyo ba ang anghang, it's not a taste, it's a sensation. Pag nakuha mo yung saktong anghang ng isang ulam, parang binibdsm hindi lang. But that's how good it is. Buong gabi ako nagpapapak ng manok na yun. Promise, ang sarap. Tapos ito pa next, dumating yung isang another Middle Eastern guy or Indiano lookalike type of guy. Tapos diyan usap-usap. Tapos nakwento ngayon, alam mo ba na magkapatid kami? Sabi ko, napatanong ako, hindi nyo ba ako pinag-tritripan? Kasi, it's like, alam mo yung na-mindfuck ako. I do not want to assume, because well, diba, sa isip ko, baka racist ako. Tapos, biglang magka-curveball lang ganon. Sure ka bang hindi mo ko Pero promise, I enjoy that moment. It's one of my bloopers that night. Kita ko na rin kagad si Kayo, sila Chi, sila ano yun? Sila Recul. Ang na-realize kong hindi naka-attend, sayang si Mang Rene sa Kalam. Tapos may iba't ibang doon, iba't ibang trip. May nagbubuo ng gunpla, may nagbo-board games, card games. Tapos yung gustong magbanda, tumugtog, kumanta. Lahat ng trip andun. You get to really find your first little circle doon sa party na yun, because makakasama mo yung mga taong may same hobbies, lalo na if yung iba kasi medyo
mahina yung loob nila when it comes to creating new circles. And mostly ang pinaka nag-uumpisang mag-connect sa kanila is yung hobbies nila doon sa isang bagay, because they talk fluently in the language of their hobbies. Yun. So maganda. So yung mga may hobbies, 'di ba? Like may ano pa pala doon, Magic the Gathering. Nagma-magic din ako. Kaso ang tagal na nung huli kong hinto. Tapos gusto ko sana maglaro. Kaso sabi ko baka matagalan ako nito. Kasi babasahin ko pa yung ano niya eh. Babasahin ko yung description ng card niya. Tapos nanamnamin ko pa yung artwork ng card. Matagal. Kaya hindi ko na pinilit. Natuwa na lang ako para sa kanila. O ngayon, ready na ba kayo? Isang masterclass demonstration and application ng kung paano i-apply yung issue hindi tao. After tumugtog ni attorney, actually, umupo siya doon sa sa lamesa namin. Tapos tagay kami. Tapos syempre hindi ko na palalagpasin na magtanong ng mga geek question sa kanya. Kaya we had a little chat. And bigla niyang sinabi sa akin, tara tayo, table to table tayo. Tapos magdala daw ako nung isang malaking alak. Tapos yun, ang isa sa pinaka hindi ko makakalimutan is the last table. Okay, balikan natin yung mga ibang table. The last table, bakit pinaka memorable sa akin yun? It's because doon ko na-realize na may isang critic, si Attorney Limayan, that attended the party. Mala Pinoy Extreme Gabe yung parang type of connection, ganun. Now, I was amazed, stunned at how he approached that person. Hindi ko marinig yung eksaktong sinabi niya. But ang ending is they are okay. They are happy to be in the same place together. So what does that mean? Hindi nagkaayos sila. Kasi nga, ang pinag-uusapan naman talaga dapat, or ang tunay na gawin or dapat gawin is focus on the issue, not the person. Ngayon, if that person change their way or improved, there's no reason why you cannot welcome them in our community. Boom. Diba? Kung yung issue ay yung sinabi mo or yung ugali mo, of course, ibahin mo yung sinabi mo, or wag mo nang sasabihin ulit yung sinabi mo, or wag mo nang gawin ulit yung ginawa mo, then tapos yung usapan. Diba? Tapos yung usapan kasi nga you have changed for the better. So that's why sa ganitong klaseng field, mas maganda na yung i-welcome mo yung mga tao to realize their own mistake by actually arguing with them properly. Of course, wala na tayong magagawa if yung tao ayaw makinig sa totoo. They will persist to be wrong. But until then,
Diba? Malay mo, sabi nga ni Ka Eli Soriano, baka hindi lang nakarinig ng ibang turo yan. Siyempre, makakarinig ng ibang turo yan. So, magkakaroon siya ngayon ng comparison doon sa dalawang turo. And of course, at the end of the day, mananalo at mananalo yung totoong boses ng rason. Yung katotohanan. So, yung values na pinapropagate ng content creator is really going to reflect doon sa community na binubuo niya. Kasi nga, pinapasa niya yung mga values na yun through the contents of their channel. Tapos balik nga tayo doon sa unang lamesa, di ba? Syempre, pucha, unang shot. Woo! Lakas! Medyo ganyan yung taas. Woo! Laki tayo! Tapos doon sa unang lamesa, ang pinakatumatak sa akin na ginawa nila, niro-roast nila si attorney. Niro-roast nila. Sabi kasi doon nung isang guy, attorney, eto pala nakapagtapos din doon sa same school niya sa Baguio. Sabi niya, first take. So, so, isa rin yun sa maganda doon sa community. No one is safe from comedy. No one is safe from no one is walking in eggshells there. Kala ko dati, mahirapan akong mag-joke. Kasi nga, yung joke ko nga, pucha, kasing dumi ng langis eh. So, I like dark humor. So, buti na lang at, never magiging pikon yung community na yun. Tapos, as nagpro-progress yung lamesa, ang dami kasing lamesa actually. Siyempre, nag-accumulate yung damage nung alak sa sa katawan ko. Hindi, siyempre, pagtungtong ng pangalawa, lalaki tayo. Pangatlo, pang-apat, hinga malalim. 5, 6. No, doon mo mapapansin na may kailangan kang gawin kung gusto mong matapos yung task mo. Di ba? So, ang motto pa naman ng C4GG, isa doon, is integrity. Kaya ako natatawa doon kasi as the table goes by, pakunti yung sinashot ko. It was funny one. Tapos si Atty, nagche-chaser na Red Doors. So, doon medyo nagbend na yung integrity ko. I mean, hindi ko na kaya sumabay eh. Sa ngayon, hindi mo na. So, ayun na yung majority ng naalala ko nung gabi. It was fun. You could be yourself all throughout. Doon mo makikita yung a circle within a circle within a circle, which is hindi ka ma-OOP. You always have a circle to belong to because yung mga different hobbies ng mga tao na nagsama-sama doon sa C4GG community was fun. So hopefully doon sa mga hindi nakapunta, well, hopefully next year kita-kits ulit tayo and party ulit. Walwal. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day.